Welcome to 11th Witch, Tagalog Horror Stories. Magandang araw po, Miss 11. Ako po si Monet, taga-Aklan. Hindi po ako mismo ang nakaranas ng kwentong ibabahagi ko sa inyo ngayon, pero yung pinsan ko na nakapag-asawa ng isang foreigner. Sa Pilipinas, maraming kababaihan ang nangarap na makapangasawa ng dayuhan. Minsan dahil sa pangarap ng mas magandang buhay, minsan dahil din sa pag-ibig. Pero hindi lahat ng pangarap ay nagiging masaya. May mga pagkakataon na akala mong Prince Charming ay siya palang magiging bangungot mo. Kaya isinulat ko ito para maibahagi ko sa inyo kung paano nagbago ang buhay ng pinsan ko pagkatapos niyang mag-asawa ng AFAM. Ana ang pangalan ng pinsan ko. Nakapangasawa siya ng isang AFAM. Tawagin na lang natin siyang si Steve, taga-Europe. Si Steve ay isang matangkad at maputing dayuhan. At kahit hindi mo siya kilala, kita agad na galing siya sa mas maginhawang buhay. Nung una, masaya ang buhay ni Ana at Steve. Pagkatapos nilang ikinasal, pinatira siya ni Steve sa isang magandang bahay malapit sa dagat. Parang mini Boracay, sabi nga ng mga kapitbahay. Araw-araw silang namamasyal, sabay kumain sa mga lokal na kainan at minsan sa mga mamahaling restaurant din. Si Steve, laging may pasalubong, laging may ngiti. Kaya si Ana, akala niya, nahanap na niya ang forever niya. Maraming kapitbahay ang humahanga sa kanila at sinasabi na parang fairy tale ang buhay ng pinsan ko. Lahat ng tao sa amin bilib na bilib kay Ana. Kasi sino ba naman ang hindi maiinggit? May asawa siyang foreigner, may pera, at pinatira pa siya sa isang maganda at malapit sa dagat na bahay. Pero Miss 11, hindi lahat ng maganda ay masaya. Pero gaya ng ibang kwento, ang saya at ginhawa hindi nagtagal. Unti-unti nagbago si Steve. Kasi si Steve, kahit may asawa na, babaero. Laging may kasama sa bar. Minsan mga turista. Minsan mga lokal na dalaga. At ang pinakamasakit, hindi niya man lang sinubukan na itago kay Ana. Si Ana, tinitiis niya lahat. Siguro dahil mahal niya. Siguro dahil gusto niyang magtagal ang pamilya niya. Pero yung nanay ni Ana, ibang usapan yun. Si Aling Rosa, strikta, mapagmahal na ina, at alam kong may alam sa mga bagay na hindi basta-basta. Isang hapon, inaya ni Ana ang nanay niya si Aling Rosa na mamalengke sa bayan. Pag-uwi nila, napansin agad ni Aling Rosa na nakabukas ang pinto ng bahay ni Ana. Tahimik ang paligid, pero may naririnig silang mahinang tawanan mula sa loob. Dahan-dahan silang lumapit. At doon, sa mismong sala ng bahay, nakita nila si Steve, nakahiga sa sofa. At katabi niya, ang matalik na kaibigan ni Ana. Nakayakap ito sa kanya at halatang lasing si Steve habang tumatawa ang babae. Parang binagsakan ng mundo si Ana. Hindi siya makapaniwala. Yung kaibigan niyang pinagkatiwalaan, yung palagi pang nakikikain at nakikitulog sa kanila noon, siya palang mangwawalangya sa kanya. Napatulala na lang si Ana.
nanginginig ang kamay, habang si Aling Rosa naman ay tahimik lang na nakatingin. Pero sa mga mata ng nanay niya, ramdam ni Ana ang galit. Hindi lang sa kaibigan niya, kundi lalo na kay Steve. Walang salita si Aling Rosa. Hindi siya nag-iskandalo. Pero bago sila umalis ng bahay, narinig ni Ana ang malamig na bulong ng nanay niya. Hindi ko papayagang saktan ka araw-araw ng lalaking yan. Mga ilang buwan matapos ang nangyari, doon na nagsimulang mag-iba ulit si Steve. Nung una, akala ni Ana simpleng pagod lang ang dahilan kung bakit madalas siyang nilalagnat. Pero kakaiba, kasi tuwing hating gabi lang siya tinatamaan ng lagnat. Mainit ang katawan niya, nanginginig. Pero pagdating ng umaga parang walang nangyari. Isang gabi, bigla na lang siyang nagising habang sumisigaw ng malakas. Halos mabingi si Ana sa lakas ng boses, kaya dali-dali siyang tumayo para i-check si Steve. Nakita niyang pawis na pawis ang asawa, tapos parang may kausap sa dilim. Pero wala naman talagang tao. Kapag tinanong niya kung anong nangyari, ang sagot lang ni Steve, "They're here. I can hear them." Minsan naman, sa kalagitnaan ng gabi, nagigising si Ana at wala sa tabi niya si Steve. Pag hinanap niya, madalas nandun ito sa dalampasigan, nakatayo, nakatingin lang sa dagat. Walang kahit anong ekspresyon sa mukha, parang wala sa sarili. At kapag hinihila niya pabalik, sagot lang ni Steve ay, "They're calling me. They want me." Wala namang tao. Tahimik ang paligid maliban sa hampas ng alon. At hindi rin siya lasing o bangag para magsalita ng ganon. Habang tumatagal, dumadalas ang ganitong eksena. Minsan 2:00 ng madaling araw, bigla na lang maglalakad palabas si Steve. Para bang may inaabot o sinusundan na hindi nakikita ni Ana. At sa bawat gabi na lumilipas, onti-onting napapansin ni Ana na parang may nag-iiba sa asawa niya. Onti-onting nababawasan ng sigla at may kung anong malamig na presensya ang bumabalot sa katawan ni Steve. Habang tumatagal, lumalala ang nangyayari. May mga naririnig daw si Ana na malalakas na yabag sa gabi. Pag sumilip siya, si Steve pala yun. Gumagala sa sala pero nakapikit. Parang naglalakad ng tulog. Minsan naman, nakita daw niya si Steve na may kausap sa kwarto pero wala namang tao. Ang mas nakakatakot, dumating yung araw na nakita ni Ana na parang may itim na anino sa likod ng asawa niya. Parang nakasabit sa balikat. Kung dati si Steve ay palangiti, makulit at palabiro, bigla na siyang naging matamlay. Lagi siyang nagkakasakit. At kapag kumakain sila, madalas wala siyang gana at hindi niya nauubos. Hanggang sa dumating yung oras na ayaw na talaga niyang kumain. Ang gusto na lang niya ay puro alak. At ito pa, Miss 11. Isang gabi, nakita daw siya ni Ana sa banyo. May hawak ng baso ng tubig pero imbis na inumin, nilagyan niya ng buhangin mula sa labas, hinalo at saka niya ininom. Dahil sa takot, lumapit si Ana sa mga kapitbahay, pati na rin sa simbahan.
Pinagdasal si Steve pero wala, lalong lumala. May mga sugat na lumalabas sa katawan niya na parang kinagat ng hindi maintindihang insekto. Hanggang sa isang araw, dumalaw si Aling Rosa, ang nanay ni Ana. Tahimik lang siya habang pinagmamasdan ng anak at si Steve. Hindi nagsasalita, pero sa mga mata niya, halata kong may tinatago siya. Isang gabi, sobrang lakas ng sigaw ni Steve. Nanginginig siya at ang sabi niya, "She's here, she's here. The old woman is here." Akala ni Ana kung sino pero wala naman silang ibang kasama sa bahay. Kaya niyakap na lang niya ang kanyang asawa. Pagtapos ng gabi na yon, halos wala ng lakas si Steve. Parang 1 linggo na lang ang itinagal niya nun. At doon na nangyari ang pinakakinakatakutan ko. Dumating si Aling Rosa. Tahimik siyang lumapit kay Ana at bumulong. "Anak, huwag ka nang umasa. Hindi na yang gagaling." Pinabayaan na siya ng mga espiritu. Nagulat si Ana at tinanong kung ano ang ibig niyang sabihin. At doon, Miss 11, doon na namin nalaman ang lahat. Si Aling Rosa pala ang mismong nangbarang kay Steve. Dahil hindi na daw niya matanggap ang pambababae niya na harap-harapan at wala nang pinipiling tao o panahon. At dahil sa sakit na idinulot nito sa anak niya, siya na mismo ang gumawa ng paraan para parusahan ito. Sabi niya, kung ayaw niyang magbago, mas mabuti pang kunin na lang siya ng mga espiritu. At least, hindi ka na masasaktan, anak. Hindi na nagtagal si Steve. Isang umaga, natagpuan na lang siyang nakahandusay sa tabing dagat at wala ng buhay. Ang mga mata niya nakadilat, nakatingin sa langit at may bakas ng takot. Si Ana iyak ng iyak, pero naiintindihan niya kung bakit yun nagawa ng nanay niya. Andun din si Aling Rosa, nasa isang tabi, tahimik lang. At bago siya umalis, huling narinig ko sa kanya ay ito. Minsan, mas mabuting mawala ang isa kesa araw-araw kang pinapatay sa sakit. Hindi ko alam kung tama ba ang ginawa ni Aling Rosa. Minsan ang galit ng isang ina hindi masusukat kung ano ang kayang gawin para sa kanyang anak. Yun lang po, Miss 11. Sana po ay magustuhan ng mga listeners nyo. More subscriber po sa inyong channel. Ako po si Munet, taga-Aklan, at ito ang kwento ni Ana. Thank you for watching, Mambabarang and friends. Please don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell for more scary stories.